What's up guys? Ito na yung part 7 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-print yung values ng variables natin. Sa previous video, kung naalala nyo, binigyan ko kayo ng isang example, no? Binigyan ko ng system.out.println x. So, itry ulit natin i-run to. Meron tayong lumabas na value natin, which is basically yung x natin. Tapos, itry natin mag-print ng height. Another example. Sige. Height. Tapos, i-run natin. 160.15. 160.15. Try natin yung may decimal. May decimal. Run. Okay. So, maayos siya, no? Napiprint niya ng maayos yung mga values ng variables natin. So, itry natin yung boolean naman. So, is animal. Tignan natin kung ano lalabas. False, tama. So, ganun din siguro to sa scar. True. Tapos dito sa favorite letter, di naman siya letter, no? Bakit kaya iniwan natin ganyan? Pero sige, iwan na natin ganyan. Run. O, asterisk. Tapos sa name. Run natin. Jonathan. Last but not the least, yung favorite quote natin, or favorite quote ko pala, i-run ko. Slow but steady wins the race. Ngayon, mapapansin nyo, dalawang ways kung paano mag-print. Yung may quote at yung walang quote. Yung may quote, ang tawag natin doon ay string literal. So, anything na may double quote, for example, ito, yung slow but steady natin, string literal yan. Ito mismo, string literal yan. Itong Jonathan, string literal din yan. Kung ano yung ilalagay niya dito sa system.out.println na may double quote, string literal din yan. For example, light and dark. String literal yan. Kasi nasa loob siya ng double quote. Ngayon, may secret akong sasabihin sa inyo. Sa atin lang to ha. Huwag niyo sasabihin kahit kanino. Joke lang. Alam nila lahat yan. No? Pero, kunyari lang secret natin. Alam nyo ba yung mga variables na yan? Yung mga string na yan? Basta string, pwede nyong pagdugtungin yan. Paano natin pagdudugtungin yan? Gamit ang plus. Gagawin natin comment. So, siguro dito tayo sa baba. Lagyan natin ng comment. Plus. Yung plus na yan, pwede natin pagdugtungin yung mga strings natin. Yan. Sorry. Yan. Name tsaka favorite quote. Ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay string concatenation. Concatenation. Ito, bigyan ko kayo ng example. So, ganito, mag-print tayo. System.out.println. Ilalagay ko dito, Jonathan De La Cruz. Jonathan De La Cruz favorite quote is, ba't ako puro mali? Quote is slow but steady wins the race. Tapos pag niran natin yan, Jonathan De La Cruz favorite quote is slow but steady wins the race. Pero ngayon, pag ginamitan natin siya ng string concatenation, so lagyan natin to ng last name, no? Last name, siya si De La Cruz. Tapos siguro palitan natin name niya, gawin natin first name. First name. Tapos dito sa system.out.println, para mapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung string concatenation or paano gamitin yung string concatenation, ilagay nyo yung variable. Tapos sabi ko nga, ang string concatenation ay gumagamit ng plus. So, first name plus last name. Tapos, gagamitan natin ng favorite quote. I-run natin. Nakikita nyo, Jonathan De La Cruz, slow but steady wins the race. So, medyo may kulang-kulang siya na space, no? So, pwede natin siya lagyan ng space. Paano natin siya lalagyan ng space? Pwede nyo lagyan ng string literal sa gitna niyan. So, dugtungan nyo ng string literal. Paano dugtungan ng string literal? Kailangan nasa pagitan din siya ng plus. So, dito, maglalagay tayo dito ng string literal na space. Tapos, sa last name, after ng last name, lalagyan din natin ng plus. Tapos, string literal. Lagyan rin natin ng space. Tignan natin kung gagana na siya. Run natin. Jonathan De La Cruz, slow but steady wins the race.
Pero ang gusto kong ipalabas dito, Jonathan De La Cruz, favorite quote is slow but steady wins the race. So, pwede natin lagyan dito ng after ng last name. Dito, pwede natin singit dito. Apostrophe S. Tapos, favorite quote is tapos space. Lagyan natin ng space. Parang space yan. Run natin. Jonathan De La Cruz favorite quote is slow but steady wins the race. So, bigyan ko pa kayo ng isa pang example. Siyempre, gusto kong matuto kayo ng maayos. Lahat naman tayo gusto matuto, di ba? So, bigyan ko pa kayo ng example. Sige. Lagyan ko dito ng string. Friend1. Yan, pwede yan, friend1. Tapos, siguro, ito si Alfred. Tapos, string, friend2. Ngayon, kilala nyo na to siguro. Mga miyembro ng Ghost Fighter yan. Si Dennis. String, friend3. Tapos si Vincent. Tapos dito sa system.out.println na to, itong gusto ko i-print. Ang ilalagay ko, Eugene's best friends are si Alfred, Dennis, at saka si Vincent and Vincent. So, yan ang gusto kong palabasin. So, i-run muna natin para makita natin. So, Eugene's best friends are Alfred, Dennis, and Vincent. So, ilagay ko siguro siya sa comment para maalala ko siya, no? Para makita ko ng maayos. So, yan. I-comment natin siya. Yan. Yan ang gusto ko palabasin. Pero, gagamitin ko ay string concatenation. Magko-concatenate ako ng mga strings dyan. So, ano bang ano dito? Meron tayong Alfred, Dennis, Vincent. So, tanggalin natin si Alfred, Dennis, tsaka si Vincent. Tapos, dito sa after ng R, maglalagay tayo ng concatenation natin na plus. Yan. Tapos friends1 plus friends2 plus friends3. Yan. Mga string concatenation yan. Tapos i-run natin. Siyempre, walang space, no? Eugene's best friends are Alfred, Dennis, Vincent. Lagyan natin siya ng string literal sa gitna. Yan. Siyempre, gitna dapat siya ng plus. Tapos, kailangan Alfred, space, space. Tapos sa gitna ni Dennis tsaka ni Vincent, meron kang space, end. So maglagay tayo dito. Space, end. Tapos tignan natin kung okay na siya. Eugene's best friends are Alfred, Dennis, and Vincent. Wala lang period. So lagyan natin siya ng period sa dulo. Kailangan maayos tayo. Period. Ayan. Yan, period na siya. So, Eugene's best friends are Alfred, Dennis, and Vincent. So, napalabas na natin siya. Yung itong string literal na to gamit ang combination ng string literal tsaka ng mga variable natin. Napalabas natin siya dahil sa mga string concatenation natin. Nag-concatenate tayo ng mga strings natin. Yan. O, yan. Itong unang string, tapos pangalawang string, which is itong variable na to. Ito yan eh. Tapos, ito, string din to. Yan, pero literal yan, string literal. Ito, variable to, pero may laman na string literal na Dennis. Tapos, string literal ulit. Tapos, concatenate ka na naman. Friend3 na variable, pero meron siyang string literal na Vincent na laman. Tapos, ito pa, string literal. Makikita nyo, punong-puno ng mga string literal. Pwede ka mag-combo-combo dyan. So, last na example na talaga, last na example. System.out.println. Yan. Pwede ka rin mag-string concatenate ng dalawang string literal. Ganyan lang, kahit wala ng variable. Pero maganda yung may variable kasi mas madalas nating magagamit yan. Sige, try natin dito. So, si Juan De La Cruz. Yan, Juan. Tapos pwede ka rin mag-concatenate. Yan. Ayan, De La Cruz. De La Cruz. So, pwede dito ka may space. Or pwede dito ka may space. Pero buburahin may space dito. Ganyan. So, i-run ko. Yan, Juan De La Cruz. Pero, bakit may gaganyan pa kung pwede mo namang ipagsama na sila, no? Pero, example lang naman kasi yan. Gusto ko lang mapakita sa inyo kung paano yung mga combo-combo dyan. So, siguro, nakikurious kayo, pwede ba natin siya gamitin sa mga ibang data type? Tulad ng mga int, byte, short, long, float. Try natin. So, gawa tayo dito ng example. Int A, ito yung unang value natin. 12.
int b equals 1. So, i-try natin. Mag-ano tayo? System.out.println. Tapos, i-try natin a plus b. Or, gusto kong palabasin, 12, 12, siguro lagyan natin ng comma, 1. Ganyan. Yan ang gusto kong palabasin. So, try natin. I-run ko to. 12, 1. So, try natin siya. Lagyan natin dito. System.out.println. So, lagyan natin ng a plus. Tapos, lagyan natin siya ng string sa gitna. Na string literal, space. Tapos, comma. Tapos, lagyan natin ng plus. Sorry, b. So, i-try natin. So, pwede siya, no? Pwede. Pero, medyo, ano to, no? Baka maguluhan kayo, no? Pero, pag inalis nyo tong string literal dito sa gitna na to, sige, papakita ko kung paano, pag inalis yan, kung ano mangyayari. A plus B lang, ganyan. Tignan nyo kung ano man kalalabasan yan, 13. Nakakagulat, no? Kasi int siya. Itong int na to is may value siya. Itong tinatawag natin yung, kumbaga, math operator kasi ito, no? Operator, meron tayong plus, minus, multiplication, division. Hindi na naman nawawala yung math, no? Nasa buhay talaga natin yung math. Pero sa susunod siguro na video, doon ko na siya i-explain yung math operator. So dito ay mga string concatenation muna tayo dito. Pero basically, kapag nagdagdag ka ng plus na may laman na string, nawawala yung pagiging int niya. So, hindi na siya nag-a-add. So, for example, lagyan natin ng ganito. Blah, 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 blah. Tignan natin. 13, blah, blah, blah. Ay, nag-add siya kasi magkadikit siya. Pero kung napagitnaan siya ng string, yan, try natin. Napagitnaan siya ng string. So, wait lang, yan. Tapos, B. Tignan natin. Hindi. Alam niyo kung bakit. Nakita niyo may 1 sa dulo. Napunta dyan yung 1. Kasi kapag ang data type mo, nag-add ka sa isang string, nagiging string na siya. Gets? So, for example, itong A mo is int. Inadd mo siya sa isang string. Magiging string na siya. So, kaya pag inadd mo yung total nun, no, yung sum nun, inadd mo siya sa isang int, magiging string na siya kasi int plus string equals string. So, kapag ang string na to, string plus int, magiging string pa rin siya. So, anything na kapag nag-concatenate ka ng string, nagiging string siya. So, kaya nakita nyo dito is nag-add siya kasi int plus int, a plus b, 13. Tapos, tsaka ka lang nagdagdag ng string dito. For example, siguro ganito na lang, ganyan. Yan. So, try ulit natin, Ayan, 13 f kdg. Tapos ngayon, try natin magdagdag ulit ng value. So, sabihin natin, dagdag ulit natin yung a natin. Pwede mo naman i-reuse yan, So, dapat, b na lang para mas madaling mag-compute. So, bali, ang lalabas dapat dyan, 12 plus 1, 13. Tapos, since string ang susunod, magiging 13 ababa siya. Tapos, kapag inadd mo na siya sa int, string pa rin siya. Pero ang gusto nating sabihin, 12 plus 1, 13. Tapos, kapag nag-add ka pa dito is 14. Pero hindi yun mangyayari kasi nag-add ka na ng string sa gitna nila. Okay? Ito, aniran ko, Ayan, makikita nyo, 13. Tapos, yung string mo, tapos may 1 ka sa dulo. Lagyan nga natin ng space para mas malinaw. Ayan, gets? So, wala na. Naging string na siya. So, kahit magdagdag ka pa ng kahit anong value dito, sabihin natin A ulit. Wala na talaga siya. Naging 1. Ito yung B mo. Ito yung A mo, yung 12 na to. So, kahit magdagdag ka na dyan ng kahit anong, A ulit, plus A. O kahit magdagdag ka nga ng number, pwede yan 16, ganyan. Wala na siya. Kasi string na siya Na-add na siya dito sa string na to. So, kung gusto nyo hindi siya maging string, huwag ka mag-a-add ng string sa gitna nila. Okay? Nagets niyo ba? Ayan, ayan lumabas, Siguro bigyan ko pa kayo ng isang example. Siguro kahit last example. So, gawa tayo dito ng int. Diba? Int lagi ang madalas nating magagamit. Pwede din naman tayo mag-decimal, pero int na lang para madaling tignan. Int
Anong gusto kong variable? X. Gawin kong 4. Int y equals 5. O bakit may error to? Check natin. Variable x is already defined in the previous scope. Check natin yung previous scope natin. Oo nga, may x na tayo. So, hindi na natin siya pwedeng gamitin. So, tingin tayo ng ibang variable. So, pwede siguro w. Siguro magkadikit na lang para mas maganda tignan. D, tsaka e. Ayun, no? Int d, tsaka int e. So, 4 and 5. So, try natin i-add natin siya. System.out.println d plus e. Pakita ko ulit sa inyo makalalabasan yan, 9. Kasi 4 plus 5 is 9. Pero, ngayon papakita ko, pwede ka naman magdagdag din ng 1 dyan. So, iraran ko. Dapat 10 ang lalabas dyan. 4 plus 5 plus 1, 10. Ayan o, 10. Tapos, pwede kang magdagdag pa ng isa. Sabihin natin 2. Dapat 12. 12. Pero kapag nagdagdag ka na ng string sa gitna, so, I will break you. I will break your addition. So, sisirahan niya yung pag-add natin. So, try natin i-run. 12, I will break your addition. Tapos ngayon, kapag nagdagdag pa tayo dito ng int natin, so for example, magdagdag tayo ng 3. So, dapat 12 plus 3 is ano yan? 15. So, dapat 15 ang lalabas dyan. Wala na. Nag-3 na siya kasi nag-concatenate na tayo ng string. Tulad ng sinabi ko, kapag nakapag-concatenate ka, any data type, na kapag kinoncatenate mo siya sa string, is magiging string na siya. So, itong mga nandito na to, up to this point, naging string na siya. Tapos, kapag yung string na to, inadd mo siya sa 3, 3 na ang lalabas. Hindi na siya pwedeng mag-add. So, mag-add pa tayo dito, 1. Tapos, magdagdag tayo dito ng 7. I-run natin. Wala na, sinira niya na. 317 na siya. So, parang lumalabas, naging string na talaga siya. Ito. Parang ganun ang lumalabas. Okay? Nagagas niyo ba yung sinasabi ko? Kapag gusto nyong hindi masira yung pag-a-add nyo, yung mga ganyan nyo, is huwag kayo magdadagdag ng string sa gitna. Talagang mawawala yung value niya. Magiging string siya. Okay? So, paano kung number ang ilagay natin dito sa string, no? So, i-try natin number. Gawin natin 5. Mapagpanggap siya, no? Among Us. Nagpapanggap siyang number. Pero string siya. So, dapat ang lalabas dyan, 4 plus 5, 9. Tapos 10, 12. Tignan natin kung mag-add siya, no? Kapag hindi siya nag-add, ibig sabihin, string siya. Nasira siya. Tignan natin, Nasira nga, no? 12. Tapos biglang, yung kinoncatenate na siya dito, 5 ang lumabas. 12, 5. Tapos nasira na siya ng tuluyan. Naging string na rin to. So, eto, nakakapag-add pa siya. Pero nung kinoncatenate na siya dito, nung in-add na siya dito, nasira na siya. Biglang nakita niya, ay, string ka, mapagpanggap ka. Di na tayo di na tayo mag-a-add. So, ayan, nasira na siya. Tapos ngayon, etong nasa dulo, string na rin. So, lahat ng mga i-add mo dyan sa dulo na string, na any number, naging string na. Bali, hanggang dito na lang tayo sa video na to. Sa susunod na video, ituturo ko na sa inyo yung math operators, yung mga plus, minus, division, multiplication. Tapos, meron doon isang bagong math operator na hindi pa natin naririnig. Or baka siguro narinig nyo na yung may iba sa inyo narinig na yon, which is yung modulus. Madali lang naman lahat yan. Pati yung modulus, madali lang yan. Meron nga dito, aksidente ko na naturo sa inyo yung plus, yung addition. Yan yung kasama sa math operator na ituturo ko dapat yan sa susunod na video. Pero aksidente kong naturo sa inyo. So at least meron na kayong idea para sa susunod na video kung ano yung gagawin natin. Okay? So see you guys in the next video.